investment scams, ano, para lang ma-tie up natin na may risks involved for this one. Pero gusto ko munang i-play ni Annalyn yung video na pina-download ko sa kanya. I just want to call out Maya. I feel so ashamed of myself. I tried calling Maya yesterday and parang wala siyang nagawa. Nag-file lang sila ng case, ganun. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung text na pinindot ko. Ewan ko, kakagising ko lang kasi kagabi and ewan ko ba't pinindot ko yung link na yon. It's because it's from Maya. So, akala ko talaga legit siya. So, ito, ipapakita ko. So, ito guys, yung text, ayan, you have a fund being transferred to your account. Yan yung napindot kong link. And then, as you can see, itong mga text na to is from Maya talaga, from legit Maya. And yung OTP na galing talaga sa Maya din siya. So, yung scammer is using Maya itself. Hindi siya galing sa ibang number. Kaya, akala ko talaga legitimate. Kasi ayan kakabayad ko lang yung Grab ride na yan. So, yung balance ko sa Maya is 300 pesos lang. Pero may savings ako doon na 200,000 pesos. And tumawag ako kahapon sa customer service. Sabi nila na transfer agad yung 200,000 pesos using a QR pay. And then nag-research ako. Sabi ko, bakit na-transfer agad yung 200,000? May limit per day si Maya, which I believe is 20K times 5. So, ang matatransfer niya lang is 100,000 per day. So, ayun. If you guys know any legal or anything, BSP, kung saan ako magre-reach out, sana matulungan niyo ako kasi I also wanna raise awareness kasi ang dami nang na-scam about dito. And parang yung sinabi lang sa akin ng agent is hindi na ako ma-refund because clinic ko yung link. And I believe that it's not my fault kasi galing siya kay Maya. I thought that it's legitimate. And yun lang, nakakalungkot lang na in just a span of seconds, ayun, nakuha yung savings ko, nagkaroon pa ako ngayon ng loan na babayaran, and we went to the office sa Mandaluyong kasi andito kami ngayon sa Mandaluyong nagsistay for a few days. And wala, di kami in-entertain doon, bawal daw pumasok, ganun. So guys, tulungan nyo naman ako. Di ko alam, kasi parang hindi naman nila ako mapapansin. So I hope na with the use of social media, ma-reach out sila. Kasi I really work hard for that money and ang hirap, as in, ang hirap. Diba? Nakakaloka. Yun yung experience niya. At totoo yung sinasabi niya kasi na-receive ko rin yung text na yan, no? At mula din talaga sa Maya. Kaya sabi ko, oh my God, sobrang kahit na ano sigurong gawin talaga natin, ay nandyan magaling talaga yung mga mangloloko ngayon. Kaya kailangan tayo mas maging um, vigilant. Actually, nung dumating yung text sa akin, ang sabi ko naman ay, wala naman akong ina-expect na pera at bakit Maya? Ganyan. Tapos tiningnan ko rin yung yung website. Sabi ko, bakit bakit sa website ako magpupunta app yung Maya? Ganyan yung mga pero ako nagdadalawang isip na ako. Ganyan, no? So, buti na lang hindi ko clinic tapos dumaan yan sa feed ko. Okay, but anyway, speaking of, speaking of mga scam. So how do we protect ourselves against scam, no? So ito yung mga as of August 2023, the top 10 most common scamming schemes. So yan talaga, online selling scam, package scam, love scam, profile hijacking, loan scam, call scam, phishing, investment scam, accommodation scam, employment. Ang dami-dami, no? Mga phishing, ganyan. So, kaya kailangan talaga tayong mag-ingat. So, ano ba yung mga signs na kailangan nating tignan na ito ay yung mga pinapasok natin mga investment scam na, no? So, unang-una pag ayan nagkaroon ng promise ng high returns in a short period of time, claims of no risk or investment or full guarantee where you do not stand to lose. So, pag sinasabi sa inyo na ay walang talo dito, nako hindi yan totoo, no? Investment offer is once in a lifetime, secret offer, no tax will be paid unless kapag cooperative yan, no, talaga nang walang tax doon.
Pero mas nagiging sophisticated na nga ngayon, hindi na nga ganito yung mga ginagamit nila mismo. Talagang ito ay nagpe-pretend, no, na ibang tao or ano, no, ini-encourage ka talaga, no. So, 'yun. Kaya kailangan natin gumamit ng tinatawag ko na safe approach, no. So, ang safe stands for security, which is safeguarding our personal information and tech hygiene. And then A stands for awareness. So staying skeptical and ito. Ayun, yun yung nakatulong siguro sa akin. I was skeptical, no? Dun sa bakit? Tapos ang actually bago ko siya i-click kasi alam ko na na talagang ang warning 'di ba ngayon ay wag i-click ang mga ano yan? Ang mga links. Links po. Oo, ang mga links. Kaya ang sabi ko, i-ano ko nga muna ito, i-run ko muna sa Google, no? Instead na bibisitahin ko yung website mismo, yung ano, i-run ko siya sa Google search para makita ko si Google ang pupunta dun sa site para makita natin kung ano. So hindi yun yung balak kong gawin. Tapos napanood ko yun. So please be skeptical. At yun yung gawin nyo ha, yung sa URL mismo, wag nyo siyang i-click. Pero pwede nyong kopyahin, tapos i-paste nyo sa Google search bar. Sa Google search bar. Tapos saka nyo ipa-search kay Google para makita, para si Google ang magtitingin tapos ang FE sa safe approach stands for financial education. So smart management and diversification of funds. Okay? So sa personal information natin, you have to keep your social media profiles private. Okay? Gumamit ng strong and unique passwords and password managers. Mag-enable tayo ng multi-factor authentication. Pero alam nyo, ginawa ko lahat tong mga to pero na-hack pa rin yung ating account. In fact, multiple persons yung nandoon sa loob ng accounts natin ng Vince Rapisura page. Parang 8 yata kami. Sa isang iglap, sabay-sabay kaming nawala. Kasi nga, insider yung gumawa, no? Tech hygiene, no? So use secure networks and antivirus protection, avoid public Wi-Fi, especially for banking. Kaya ako pagka nag-o-online banking ako, hindi ako kumakabit sa Wi-Fi. Nakaano ako yung sa data, yung ginagamit ko. Regularly update your browsers and software. Yun, no? And then avoid phishing scams. So be vigilant about URLs and email links. I-type natin yung URLs manually, mas okay yun kaysa sa i-click natin yung link, ano? Pero yun, ganun pa rin, pwede nyo nang kopyahin tapos i-ano nyo sa Google search gawin, no? Keep browsers updated to prevent security loopholes. Doon tayo sa awareness naman, okay? Sa A natin, sa safe approach, be skeptical and verify. So double check suspicious messages. Like, usually kapag may nagsasabi na may nagsasend sa iyo ng pera, ganyan, usually walang link naman yan I-encourage ko lang yan na log into your account and check, ganyan. At saka parang wala pa akong experience na ako yung pinadalhan at kailangan kong i-verify na ako yon online, no? Siguro physical, kailangang i-verify, ganyan. Be wary of social engineering tactics. Yung social engineering, ayun, yung mga papa-fall in love ka nila, mga ganyan-ganyan, no? Kakaibiganin ka nila. Social engineering tactics ang tawag doon. Question anything that seems off. Okay? Yan. And then, education. Stay informed about the latest fraud schemes. Kaya yan, no? Dinagdag natin si ate. Kasi si ate mukhang kahapon lang niya pinost Engage with credible financial news and webinars. Oy, sana naman ako ikasama dyan sa mga credible financial webinars natin. Participate in community discussions on banking security. And then you have to also practice emotional resilience, no? So manage emotional responses in high pressure situations. Huwag ma-excite agad, huwag malungkot agad, no? Kailangan kalmahin muna natin yung sarili nila, no? Para ma-deny natin yung efforts ng scammers. And we will be able to protect our financial health. Okay? And lastly, sa ating safe approach, financial education. At ginagawa nyo na siya ngayon, no? So diversify your holdings. So spread natin siya across different accounts and investments. Mag-explore ng iba't ibang mga accounts, no? Para
maka-create tayo ng robust financial safety nets, no? And then yun nga, maglagay tayo ng control and limit access. Kaya tama din yung sinasabi ni ate, bakit na-transfer agad yung 200,000 ko? Eh may limit yan na 100,000 per day. So, kailangan nating maging maalam doon, no? Ano yung mga transaction limits natin? Mag-familiarize tayo, no? And utilize security features i-utilize natin yung mga security features ng banking apps natin. Pero kanina yung yung BPI nagla-login ako, yung sila naman yung hindi parang naka two-factor authentication ako pero yung app nila to authenticate yung hindi nagwo-work. Kumusta naman, 'di ba? Customize security settings for enhanced control. Okay? And then, i-monitor natin and saka tayo mag-respond. So regularly check your account activities, enable transaction notifications for real-time alerts, and be proactive in responding to unauthorized transactions. Ayan ha. So keep your money safe. Implement natin ang ating safe strategy so that we can foster a culture of secure and wise money handling. Ayan. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.